Okay, basahin po natin tong Genesis chapter 22. Mahaba-haba po ito kaya mag-ready po tayo ha. Babasahin natin to ng tugunan. Mauna muna yung mga lalaki tapos tutugunin po ng mga babae. Ready? Verse 1, lalaki. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham. Narito po ako, tugon naman niya. Girls? Verse 3. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno, umalis kasama ni Isaac at ang kanyang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano yun anak? Tugon ni Abraham. Parang ako na lang nagbabasa, wala nang lalaki ha. Sumabay naman po kayo. Okay, go. Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit, tanong ni Isaac, verse 8. Thirteen. Okay. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, Yahweh, sapagkat pagpapalain kita, ang lahi mo'y magiging sindami, sasakupin nila. Pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y yumuko para sa isang panalangin. Lord, kung ano man po ang kakulangan na meron kami ngayon, yan man po'y material, pinansyal, physical, emotional, mental, or spiritual. Kami po ay naniniwala ayon po sa aming narinig, nabasa, na ang aming Jehovah Jireh ang magkakaloob sa lahat ng aming pangailangan. Sa sino man sa amin dito, Lord, na hangailangan ng dagli ang kagalingan, thank you, Lord, you will provide healing. In Jesus' name. Restoration, revival, renewal, empowerment, and even, Lord, miracles of provision sa bawat isa. Estudyante man, pamilya, o kahit po, Panginoon, sa mga nag-iisa, dalangin ko po, Lord, na makilala nila kayo, makatagpo po ang bawat pangailangan ng bawat isa ni Jehovah Jireh. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin si Lord. Makakaupo na po muna tayo saglit. Sa umagang ito, bilang pagpapatuloy, nais ko pong pag-aralan natin ang topic about provision. P-R-O-V-I-S-I-O-N. Pero bago po iyan, ay gusto ko munang i-share sa inyo yung 3 rhythms of life. Tingnan nyo po kung nasaan kayo dito ha. Nasaang bahagi po tayo, yung sinend ko sa iyo, Kuya Bert ha. The 3 rhythms of life. Meron pong isang theologian na ang pangalan niya ay si Walter Brueggemann. At sa kanyang karanasan, sa pag-aaral po niya sa aklat ng mga awit or Book of Psalms, nadiskubrihan po niya na meron po palang
tatlong stages or transition ang buhay. Okay, sabihin mo nga sa katabi mo, tatlo. No? Now, paano ho natin malalaman kung nasaang bahagi na po tayo? No? Now, itong stages na to ay ito'y talagang pare-pareho tayo, nadadaan dito. Maaaring hindi tayo magkakapareho po ng estado, level, pero tsak po nadadaanan natin ito. No? So number 1, ito ho yung tinatawag po nating orientation. Okay. Diyan pa? Yung sinend ko sa'yo? First? Wala. Okay. So type mo na lang kuya, orientation. The orientation stage. Ang orientation stage po, ito ho yung tinatawag po nating stage na kung saan everything in our life makes sense. Okay, tinan mo nga yung katabi mo, no? Parang okay lang yan. May blessing, may food, di ba? Nagkakaroon tayo ng merienda, may trabaho. Sino ho dito may trabaho? Taas kamay. Orientation stage po yan. No? Ibig sabihin, nasa okay po tayo na buhay. No? At kung minsan, kung ikaw estudyante, ang pakiramdam mo, ba mukhang paborito ako ng teacher ko, lagi akong tinatawag. No? Lagi akong pinupuna. No? Lagi akong ginagawang halimbawa. No? Anong tawag doon? Orientation stage. Ibig sabihin po noon, life is okay. Pakisabi nga sa katabi mo, life is okay. Saka hindi lang po yun. Sa orientation stage, marami kang baon. No? May Chucky, ano pa ba? may Yakult, Sesto. So, okay na okay. Tapos sa mga, taas nga kamay, mga nanay naman, maraming pera. Pag dumating yung Shopee, sige, order lang, di ba? May mga Shopee Pay pa na tinatawag. Ay, hindi na. Hindi na babayaran ng 3 buwan. Bakit? Isang bagsakan na lang yan. Pero pagkatapos na po ng stage na to, may tinatawag po na disorientation stage. Ang ibig sabihin po ng disorientation stage, and this is true, no? Lalo na sa Book of Psalms, ay ito yung time na para tayong nasa ilalim ng hukay. We are like in a pit, no? Hukay. Hukay po ng kalungkutan, karamdaman, kahinaan, ano pa kaya, pangangailangan, parang di tayo makabangon. Ang tawag dito, nakabaon tayo. Ang tawag dito, stuck up in life. Parang hindi mo alam kung anong nangyayari, hindi mo na rin maisip kung ano pa talaga ang totoong nararamdaman mo. So you're like in a pit. Pero, as you continue to trust the Lord and call upon His name, may paparating po na susunod na season. Ito yung tinatawag nating new orientation. Halimbawa po, no, kung ngayon po wala kang trabaho, natanggal ka, naalis ka, nagsara yung business mo, don't worry. Bakit? Meron pong movements na mangyari sa buhay mo, kasama po ang Diyos. Darating yung time, itataas ka ng Panginoon sa hukay na yan kung tatawag ka sa Kanya. Kaya pag tinignan po natin o binasa natin yung aklat ng mga awit, parang hindi mo siya maintindihan. Nagsisimula siya sa papuri, orientation. Purihin ang Panginoon. Biglang pagdating sa gitna, magbabago yung tono. Biglang sasabihin niya, naririto ang aking makakaaway, itago mo ako, Panginoon. No? Parang pag binabasa ko yung aklat ng awit, di ko maintindihan eh. Yun pala, nagbago din yung bahagi ng buhay niya. Pero sa dulo, makikita natin, sa dulo po ng mga chapter ng Book of Psalms, naroon din uli yung pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. Bakit? Nakaranas po yung manunulat ng tinatawag nating new orientation. In other words, hindi po permanente na naroon tayo sa time na tayo po'y nasa hukay. That as we continue to trust in the Lord, saka kanina sabi ko doon sa mga leaders, no, panatilihin natin yung pasasalamat, gratefulness. Panatilihin din natin sa ating puso ang pagtitiwala, kahit na tayo po ay nanghihina, at panatilihin po natin sa ating sarili yung accountability. May nag-check sa atin. Bakit? Pag wala tayong mapagsabihan, wala tayong mahingahan, delikado po yun dahil susuluhin at papasanin natin ang mga problema sa ating buhay. Now, sino ho dito ngayong umaga na to nasa orientation stage ka? Taas nga pong kamay. All makes sense. Okay, walang umaamin. Sino naman po dito nasa disorientation ka? No? Parang wala lahat. No? Taas kamay. Sino ho dito, kahit anong sabihin ko, walang gagawin sa buhay, no? Pangatlo, new orientation. Ibig sabihin, may bagong pag-asa, no? Kaya nga po, nakaka-excite ang buhay. Bakit? Hindi laging sa panahon, hanggang dyan ka na lang. Lilipas, pagpapalain, sasamahan tayo ng ating Panginoon. Amen? Okay, sabihin mo nga sa katabi mo, rhythms of life. Sabihin mo sa kanya, movements. Trust God, thank God, and then get a support. So sa lahat ng ito, makikita natin dito si Jehovah Jireh.
makikita natin that even in our orientation, disorientation, and even new orientation, hindi tayo iniiwanan ng ating Panginoon. Amen po ba doon? Nandun po ang ating Diyos, lalo na kung tayo po'y tumatawag sa Kanya. At pag pinag-uusapan natin yung topic na provision, ito ay very sensitive na topic at very importante. Bakit? Kasi po when we talk about provision, ito yung nagkukos sa atin para mag-worry at mag-doubt, no? Lalo na kung nanay ka, no? Single parent ka. Lagi mong iniisip, kakasya pa ba? Sasapat pa ba? At alam nyo po, sa mga latest na balita, ang salitang provision or allocation is the most abused word in the government at politics. Bakit? Ito daw ho ang madalas na ginagamit ng mga government officials, hindi lahat po, pero marami po sa kanila. Sila pala yung mga kontraktor, sila pala yung mga nagbibid, no? Sila pala yung mga nangungurakot. At alam nyo, ang madalas po na pinaglalaanan o ina-allocate ng mga provision budget na to, na galing po sa ating taxes, ang mga flood control projects. Sabi nga po nila, flood no control, kasi walang control eh. No? Bakit daw po? Ayon po kay Mayor Benjamin Magalong, kasi daw po madaling dayain at hindi visible, hindi nakikita ang mga flood control project. Hindi siya pansinin kasi nga naman kalsada, dike, walang masyadong pumapansin. Napapansin na lang po ito kapag may trahedya o pangyayaring hindi maganda. Pero dito natin makikita na gusto ng Diyos sa panahon po na tayo may pangailangan, gusto ng Diyos na tayo'y nagtitiwala sa Kanya at tinatawag natin ang pangalan niya na Jehovah Jireh. Everybody say Jehovah Jireh. Okay, sabihin mo nga sa katabi mo, do you have a need? Jehovah Jireh will supply all your needs. No. Okay. Kapag inilagak mo ang iyong pananampalataya kay Kristo, inatasan ng Diyos ang kanyang sarili na iingatan ka, pagkakalooban ka ng iyong pangailangan at aalagaan ka. Pero, kailangan mo munang manampalataya. Kailangan mong piliin na magtiwala sa Kanya. No? At marami pa akong makakausap na mga Kristiyano, minsan nawawala sa kanila ang pananampalataya at minsan kagalakan kasi feeling nila parang na-abandon na sila ng Diyos. No? Sino dito pakiramdam mo minsan parang hindi kumikilos si Lord sa buhay mo? Parang kapos ang buhay mo, walang Diyos na kumikilos. Meron pong sinabi si John Piper dito at napakaganda po nito na paalala. Sabi niya, for all you know, God is always doing 10,000 things in our life. Hindi ka lang aware. Hindi mo lang napapansin. At hindi mo lang pinagpapasalamat. Kahit po ngayon, mga kapatid, bago ka makarating dito, may 10,000 kilos o paggawa ng Diyos na ipinaranas niya sa buhay mo bago ka makarating dito, hindi ka lang aware. Humihinga ka, buhay ka, malakas ka, nakakain ka. Minsan yung mga simpleng bagay, akala natin ordinaryo o simple lang, pero hindi natin alam, kumilos ang Diyos, nagkaloob siya, at pinangunahan tayo ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan niya po natin ang ating Panginoon. Totoo po yun, di ba? Kaya minsan akala natin, parang walang ginagawa ang Diyos eh. Yung ligtas kang nakauwi, nakita mo yung pamilya mo, no? Kanina, bago kami pumunta dito sa church, habang kami bumibiyahe, pinag-pray po ako ni Jehaya. Sabi ko, that's something na provision ng Panginoon. That's something na dapat mong ipagpasalamat sa ating Panginoon. Kaya lang po, madalas tayo nag-aalala. Sino ho dito, aminado ka, madalas kang nagwo-worry. Hindi lang tayo madalas mag-worry, meron pa tayong degree sa worry. May masteral tayo sa worry. Ang galing natin pagdating sa pag-aalala. May sasabihin pa ako sa inyo, when you worry, you believe more in your problems than in God's promises. Pag nag-aalala daw pala tayo, parang mas pinaniniwalaan mo ang katindihan at kalakasan ng iyong problema kesa sa kadakilaan at kagalingan ng pangako ng ating Diyos. Dahil po dyan, in line with that, you need to know and trust Jehovah Jireh. Siguro po sa iba, alam nyo na to, alam na natin yung verse na binasa, pero I pray ngayong umaga na to, magkakaroon po tayo ng opportunity to know Jehovah Jireh. Everybody say, know Jehovah Jireh. At sa iba sa atin dito na matagal ng Christian, this is an opportunity to know again Jehovah Jireh. Nandun ho tayo sa tendency na kilala ko na si Lord, para nagiging
routine na lang. Pero there must be a fresh revelation, a renewal, a revival, no? Para hindi po tayo na-stack up sa mechanical po na pagsunod sa ating Panginoon. So, eto na. How do we get to know and get to trust Jehovah Jireh as my provider? Everybody say, my provider. Number 1, basahin natin to ha. The name Jehovah Jireh means the Lord will provide. Or the Lord is my provider. Very basic, di ba? Ang ibig sabihin ng Jehovah Jireh, the Lord is my provider. Pero ang amazing po dito, the word provider galing po sa dalawang salita, pro saka vide. Ang ibig sabihin ng pro, bago or before. Ang ibig sabihin ng vide ay nakita na niya. So pag pinagdugtong po natin ito, ang ibig sabihin po ng Jehovah Jireh is this: God's ability to see and anticipate your needs before they arise and to provide for them in His perfect timing. In other words, ang ibig sabihin po ng my God is my provider is this: yung kakailanganin mo mamaya, yung kakailanganin mo bukas, nakita na po ni Jehovah Jireh yan at ipagkakaloob niya lahat ng mga pangangailangan mo, past, present, at future. Amen? Meron po tayong illustration dyan parang yung tatay mo, nanay mo. Alam nila na mag-aaral ka, kaya ipinagbayad ka na Alam nilang kakailanganin mo yung gamit na to. No? May mga nanay minsan, pagkasama namin minsan, no? Parang hindi sila namimili para sa kanila. Pinamimili nila yung mga anak nila o mga pamangkin nila, ibang mga tao. Sabi ko, hindi pa nila kailangan yan. Hindi nyo pa kailangan yan. Kakailanganin niya ito sa Pasko. January pa lang. Namimili na Why? Kasi nandun na po yung anticipation. Nakita na nila, kakailanganin nila ito. Now, i-multiply mo yan by million times or billion times, ganyan po ang kakayahan at kadakilaan ng ating Panginoon. Now, before anything else, I'd like to remind you, kung meron kayong worry ngayong umaga na to, meron kayong iniisip na sa tingin niyo po, too much for you to handle, gusto ko pong sabihin sa inyo to, nakita na ng Diyos yan. At ang Diyos ang magkakaloob para masolusyonan yan. Amen? The word Jehovah Jireh literally means the Lord will see to it. Everybody say, see to it. Titiyakin ko. At alam niyo po, ang Jehovah Jireh, very amazing, I-combination po ng kanyang isang pangalan na El Roi, God who sees, and Jehovah Jireh. Grabe po, Isang combo, isang combination. Nang ibig sabihin po, nangangahulugan dito, hindi lang po niya kayang ipagkaloob ang iyong pangailangan, alam din niya kung ano talaga ang kailangan mo. Kung minsan, may mga tao po na hindi po sanay na iparating ang kanyang nararamdaman o pangangailangan. Pero sabihin ko sa inyo, ang Diyos po nakakaalam kung ano talaga ang tunay na kailangan mo ngayong umaga na to. Amen? Pakitapik niya yung katabi mo, sabi mo sa kanya, trust Jehovah Jireh. Amen. Okay, so bilisan natin ng konti Meron pong 4 na mahalagang katotohanan patungkol kay Jehovah Jireh. Ayon sa binasa natin kanina, sino ho dito nabasa mo na yung Genesis 22? Inutusan ni Lord si Abraham, ialay si Isaac. Si Isaac naman po, itinuring siyang bata, pero tandaan niyo po, ang salitang bata sa kultura ng Hebreo o Hudyo, hindi po ibig sabihin yung batang si Dylan o batang si Jethro o batang si Maisel. Nandito ngayon, very cute, Ang pag tinawag nilang bata, ibig sabihin po, medyo teenager na po ito. Nasa 12 to 13 years old. Ibig sabihin po nun, imagine nyo to iaalay siya, tatalian siya, pwede siyang pumalag. Pero nagtiwala siya sa ating Panginoon. Amen? Sino dito may anak na pumapalag? Palagay nyo, pag yung anak nyo, inalay nyo kay Lord, papalag ba yan? O palagay ko, Pastor, mukhang papunta pa lang po sa bundok, mukhang tatakasan na ako nito, iiwanan na ako no? Pero dahil hindi siya pumalag, nagkaroon ng miracle. Nagkaroon ng revelation about Jehovah Jireh. So summary lang po iyon. Now, 4 na mahalagang katotohanan patungkol kay Jehovah Jireh. Number 1, the name Jehovah Jireh was revealed during the time of testing. Sa Tagalog, ang pangalang Jehovah Jireh ay ipinahayag ng Diyos sa panahon na na sinubok niya si Abraham. Taas nga pong kamay dito yung may pagsubok sa buhay. Ibig sabihin nun, ipapahayag ng Panginoon kung sino siya, na siya ang kakatagpo sa iyong mga pangailangan. Amen? Alam natin, di ba, na ang pagsubok ay hindi parusa, ang pagsubok po ay isang test
kung gaano na po katatag, kalalim ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen po ba doon? Amen. Di ba? Number 2, the name Jehovah Jireh was revealed through Abraham's obedience. Pwede ka ho kasing subukin ng Diyos, pero ang tanong doon, how is your attitude? Madali lang sabihin na, well, pag ako sinubok ng Panginoon, palagay ko, magtitiwala ako. Sino ho dito, madalas mong sabihin yan? Pero alam nyo, iba-iba ang pagsubok sa buhay, di ba? Meron pong pagsubok na kagaya kay Job. Pero ang isang matinding pagsubok talaga ay karamdaman. Alam nyo po, nung ako po ay binatang pastor, nakaranas na rin po ako ng pagsubok na walang ulam. Nakaranas na rin po ako na may ulam sa rep, pero pagdating ko after ng service, kinain pala ng mga young people. Mga tipong ganun pagsubok, no? Nawala na, naubusan na. Naranasan ko na rin po yung mula po Hagonoy, o mula Kalumpit papuntang Hagonoy, tinutulak ko yung motor, naubusan ng gasolina, 10 oras ng gabi. Maraming pagsubok, pero isa sa pinakamatinding pagsubok na naranasan ko, ay nung nagkabulutong po ako. Pagka nagkabulutong ka, no, kahit gano'n ka kabait sa tingin ng iba, iniiwasan ka. Parang iniitsahan lang ako ng pastor, ito pagkain. Sabi ko, ano bang akala nyo sa akin? No? Noong nagpa-check up po ako, nalaman ko, matindi yung bulutong ko. Bakit? Kasi yung bulutong ko nasa loob. Sabi niya, pastor, delikado ho. Bakit? Pati po yung, yung stomach po, may mga bukol-bukol. Sabi ko, kaya po pala, parang wala akong ganang kumain. Ganyan. Nandun lang po ako sa kwarto. Wala pong ibig na bumisita sa akin, kahit sino po, no. Dumadaan lang sila, malapit po kasi ako sa CR eh. Pastor, okay ka lang ba dyan? Wala naman ako magawa, kundi tumugon lang din. Ayos lang. Matindi pala pag nararamdaman mo na eh. Pero you know, hinihingi ng Diyos na pag tayo sinusubok ng Panginoon, tayo po ay susunod sa Kanya, kahit mahirap. Amen? Pangatlo, the name Jehovah Jireh was revealed when Isaac was placed on the altar. Sinubok, sumunod si Abraham, but it's one thing for Isaac to obey his father. Ang pangalang Jehovah Jireh ay pinahayag ng si Isaac o anak ni Abraham ay inilagay sa altar. Ibig sabihin po noon, tinalian at kikitlin yung buhay, papatayin. Biruin mo, nagpasakop siya, sumunod siya, nanampalataya siya, no? Ano kayang klaseng ama itong si Abraham na naniwala at nagtiwala ang kanyang anak na anuman ang gagawin ni Abraham para sa kanya, ito'y para sa ikabubuti niya. Ang tindi po ng faith ni Abraham, no? Bagamat may pagdududa. Pang-apat at panghuli, the name Jehovah Jireh was revealed on the mountain of trust. Laging may lugar at bundok na magpapahayag ang ating Panginoon. Ang pangalang Jehovah Jireh ay pinahayag sa bundok ng pagtitiwala. No, I wonder kung ang bahay natin ay matatawag po na lugar na kung saan nagtiwala tayo sa Diyos. Masasabi po ba natin na ang bahay natin hindi lang po nasa subdivision, hindi lamang po magandang bahay, hindi lamang po matibay na bahay, hindi lamang po bahay na puno ng magagandang kagamitan. Masasabi kaya natin na ang bahay natin ay tahanan ng panalangin, ng pagtitiwala, at talagang makikita natin, sinubok tayo ng Diyos, nakapasa tayo sa pagsubok, at pinili nating magtiwala at sumunod sa ating Panginoon. Amen? You know, we can turn our ordinary home into a house of prayer, a house of faith. At sa lugar na yon, ipapahayag ng Panginoon ang kanyang kadakilaan sa ating mga buhay. Amen? Palakpakan niya po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, pag niloob na ng Diyos na tayo po ay palipatin na ng Panginoon, soon, lalagay po tayo ng Lord sa isang lugar ng lupa natin. Hindi po, inevitable po yan, hindi na maiiwasan yan, di ba? Makikita natin ang mga bata, medyo masikip na. Gusto rin natin, meron silang sariling facilities, no? You know, minsan, pag kami po nandito nila, pastora, lagi ko namin pinagbubulay-bulayan yung 13 years po natin dito. Hindi, mga ilang taon natin dito, Ice? Mga 11 siguro, no? Mga 12, kasi yung 2 years, doon po yun sa pinagbarilan sa looban. Doon pa yung church natin eh. Nangungupahan lang po tayo, kina Kapitan Carillo. Pero yung 12 years po dito, lagi naming naiisip, parang ang hirap pakawalan neto. Alam niyo kung bakit? Kasi dito po namin nakita yung marami sa inyo na pinagpala, pinakinatagpo ng Panginoon na kanilang pangangailangan. Dito po namin nakita si Lee saka si Darwin na kinasal at nagkaroon ng anak na si Dylan.
Si Arisa mula sa isang kabataan na lumaki at lumago bilang lingkod ng Panginoon. Si Annalyn na dating inaaki na kanyang kuya, papunta doon sa church. Nandito ba si Annalyn? Okay? Si Ma'am Dayan, nung siya po ay teacher pa. At, nako, si Ma'am Dayan po ay very slim na slim po si Ma'am Dayan noon. Totoo. Pag biniisip namin yun, sabi ko, para ang hirap pakawalan kasi ang daming memories po dito. Amen? Alam niyo kung bakit hindi po madaling iwanan yung lugar? Kasi ito yung lugar na kung saan pinahayag ng Panginoon ang kanyang kadakilaan. Nung nag-youth service kami dito, nag-church kami, walang mga gamit. Walang aircon. Walang air condition air continuous lang. Tuloy-tuloy yung hangin, no? Pero mabuti po ang Panginoon. At yun po yung tinutukoy ko na ang Diyos ay magpapahayag sa mga bundok at lugar na kung saan pinili nating magtiwala sa Kanya. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay. God's promised provision begins with His command of instruction. We must follow them completely, wholeheartedly, and faithfully, and you will never miss what He has prepared for you. Sa apat na yon, nakapahayagan at pagpapahayag ni Jehovah Jireh, makikita natin dito na ang simpleng utos at pagsunod sa Diyos ay pwedeng maging isang turning point ng pagpapala sa ating mga buhay. Kaya wag nating hahayaan na mapalampas po natin ang ating oportunidad na sumunod sa ating Panginoon. Amen? Alam niyo po ba, dahil sa pagsunod ni Abraham, siya po'y inudyukan na kanyang sarili na magtayo ng altar doon sa Mount Moriah, sa bundok na yon. Inayos niya ang mga kahoy, tinalian niya ang kanyang anak na si Isaac at inihiga niya sa altar. Si Isaac naman ay sumisimbolo po sa kanyang pagsunod at willingness na magpasakop sa kalooban ng Ama. Kinakatawan po niya ang simbolismo ng buhay ni Kristo. You know, when we follow the Lord, when we obey God more, we are more like Jesus. We are more like Jesus. Sabi nila, alam niyo, pastor, sa church niyo, walang ribulto, walang Kristong nakapako, walang tao, Alam niyo, pastor, hindi kayo parang hindi Christian kasi parang hindi kayo gumagawa ng ganito, But I would rather obey God more than to follow those traditions. Kasi po, ang isang sign na totoo kang Kristiyano, totoo kang nakakilala kay Kristo, ay lagi kang sumusunod sa ating Panginoon. Nung unang panahon, wala pa si Jesus, si Abraham, hindi siya naligtas kasi tinanggap niya si Jesus as his personal Lord and Savior. Pero ang laging sinasabi ng mga theologians, Abraham is a son of God because he obeyed God. Marami sa atin dito, tinanggap na si Jesus ng makaraming beses na But the question is this, do you obey God? This is a very difficult command. Itali mo ang iyong anak. Saksakin mo, patayin mo Of course, wala ni isang tatay ang gustong gawin iyon, pero dahil malinaw sa kanya na ito'y galing sa Diyos, sinunod niya ang ating Panginoon. At dahil po doon, ito po ang nagdala sa probisyon ni Jehovah Jireh. Alam niyo po, ang pagitan ng pagpapalat pangako ni Jehovah Jireh sa buhay mo ay ang iyong pagsunod. Isaac was God's first provision. Tandaan nyo, first Yet God used him as a test. Why? To reveal whether he would be the last. Alam nyo bakit wala nang sumusunod na blessing sa buhay natin? It's because on the first provision, sometimes, I don't want to say most of the times sana po, sometimes lang, sometimes we fail to honor and obey the Lord, Nagpray tayo ng promotion, nagpray tayo ng breakthrough. Faithful tayo sa pagkakaloob sa Panginoon. Pero nung lumaki na, parang natahirapan na tayo And sabi po ni Lord dito, I want to know if this would be the last. If there's more to follow. I'm not saying this because gusto natin na tayo'y sumunod, magbigay tayo. Hindi. Ang sinasabi ko dito, this is all about your life. Depending on Abraham's faith and obedience before God provides, sabay-sabay tayo, He first desires to see what's in our heart. Tinitingnan ni Lord, ano bang nasa puso natin? Gusto ba ng Panginoon na mamatay talaga si Isaac? No.
Hindi po gusto ni Lord na mamatay si Isaac. Ang gusto lang malaman ni Lord, handa bang sumunod si Abraham sa puso niya sa Panginoon. Now, listen very carefully. In my journey as a Christian, this is my experience kay Lord, no. Pag inuutosan ka ng Panginoon, hindi hangad ng Diyos na pahirapan ka, ilagay ka sa alanganin. Ang hangad lang ni Lord, malaman lang kung susunod ka ba talaga sa Kanya. Kung susunod ka ba talaga sa Kanya. Amen? Ba't niya tayo sinusubok? Sino dito pakiramdam mo na sa pagsubok ka ni Lord? God's test is used to determine if it is the last or there's more to follow provision. Alam niyo, ang gusto ko po sa buhay, yung salitang there's more to follow. No? Meron pong ganyan meron pong tumutulong sa amin na pag tumulong siya, lagi niyang sasabihin, hindi yan, pastor, ang katapusan, ang huli. May kasunod pa po yan. Hindi man malaki, pero lagi nang sinasabi, laging may kasunod yan. Sino dito gusto mong makatanggap ng ganong klaseng provision o promises? There's more to follow sa susunod na araw. But are you willing to pass the test of life? You know, every day is a test. Every day is a test. God provides when we obey. Abraham's obedience opened the door to God's provision. Saan po ba, pastor, mahahanap yung provision? Di ba, biro natin, no? Nasaan po ba yung pera na yan? Pupuntahan ko na, di ba? Saan po ba yun? Para makuha ko na Be excited and expectant for where your obedience will lead you. Because ipinahayag ni Jehovah Jireh kung sino siya at kung ano ang kakayahan niya at kung anong magagawa niya, hindi po dahil lang sa panalangin. Hindi po dahil lang sa pananampalataya. Ipinahayag niya kung sino siya kay Abraham dahil sa pagsunod ni Abraham. Walang masama sa pananalangin. Walang masama sa pananampalataya. And I think that's very important. Pero mas mahalaga ang pagsunod. In fact, kahit hindi klaro sa iyo kung paano ka magpipray, paano ka mananampalataya, kung matututo kang magsumunod kay Lord para sa Kanya, that's more than enough. Sino ho dito nung bago ka nakakilala kay Lord, bago ka sa church, no? Sabi nila, pag tinanggap ko ang Panginoon, papasok daw siya sa aking puso, magiging Christian ako. Pero meron akong confession sa inyo, no? You know, nung bago akong Christian, wala akong naintindihan sa lahat ng sinabi ng cell leader ko. Tanggapin ko raw siya, tanggap lang din naman ako. Sino ba namang ayaw mapunta impyerno eh? Lalago daw ako. So paano ako lalago, di ba? Lumalago nga ako sa katawan ko. Pero as I continue to follow, the Lord continually revealed it to me, step by step, parts by parts. Why? Through obedience sa Lord. Hindi mo kailangan maintindihan yung buong journey. Can you imagine, no, kung ipinahayag na kagad ng Panginoon kay Abraham ang mangyayari. Hello? Pwede bang palakas lang konti yung mic ko? Medyo namamaos lang konti. Can you imagine, no, halimbawa, sinabi po ni Lord, no, Abraham, sumunod ka ha. Bakit? Hindi talaga yun mamamatay si Isaac. Promise. Bigla pong may kikislot sa likod mo, meron palang sheep o tupa na yun yung gagamitin mo para ialay. Is it a true obedience? No. It's common sense. You see, ang totoong pagsunod ay yung hindi ka sigurado, hindi mo alam, pero alam mo sa puso mo, si Lord ang nag-uutos nito sa iyo. Ito yung mga time o pagkakataon na ipinapahayag ng Diyos kung sino talaga siya sa mga pagkakataon na totoo ang pagsunod natin sa ating Panginoon. So I encourage you, don't follow dahil ikaw ay napipilitan lang, dahil ikaw ay inuudyukan lang. Follow because malinaw sa iyo, si Lord po ang nag-uutos sa iyo neto. Amen ba? The place where you surrender to God can become the place where you see His greatest provision. Kung sa opisina, kinakawawa ka, wala kang promotion na natatanggap, timpla ka na ng timpla sa sermon ng kape, may diabetic na siya, hindi ka pa rin inaangat, why don't you start to follow God in your workplace? Kung sa school, gusto mong tumaas yung grade mo, gusto mong mapansin ka ng teacher mo, why don't you obey God in your studies? Kung sa bahay gusto mo mapagpala ng Panginoon yung tahanan nyo, Lord, paano kaya mag-i-improve tong bahay namin? Paano kaya hindi kami magkukulang? Then why don't you start following the Lord together as a family in your household? Gusto mong malaman nasaan ang pagkakaloob ni Lord? Anumang lugar na sinusunod siya at pinararangalan siya, yun ang lugar na kung saan naroroon ang probisyon ng ating Panginoon.
Walang limit sa kayang gawin ni Jehovah Jireh. Amen? Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. And sad to say, because of that, I think Jehovah Jireh is not for everyone else. Hindi ito para sa lahat eh. You cannot just say, my God is my Jehovah Jireh. Because may utos eh, at may sumunod, at may testing na nangyari. You can claim Jehovah Jireh while holding tightly Isaac in your hands. Provision comes on the mountain. It's the place of obedience and surrender. Hindi po pwedeng, ang dami-dami mo na, tapos gusto mo pang humingi kay Lord? Kanid po yun. Hindi po pwedeng gusto mong bigyan ka ni Lord, pero sabi ni Lord, kailan ka nagbigay naman? Amen? You see, nangyari po ang revelation ng Jehovah Jireh nung pinakawalan ni Abraham ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac. May mga tao, may mga bagay sa buhay natin na kailangan nating pakawalan. And this is my question, okay? Pakisabi nga sa katabi mo, gising. What is your Isaac today? What is God asking you to do or to place on the altar? What are you willing to give up? No, halimbawa po, Lord, hindi ko na po alam kung anong gagawin ko dito sa trabaho na to, Lord. Binibigay ko na po to sa inyo. Kayo na pong bahala dito eh. Total, ginawan mo na ng paraan, hindi na ayos, hindi pa rin na nagiging okay. Why don't you trust the Lord? And you start obeying the Lord sa altar na pinapagawa ng Diyos para sa iyo. Amen? Abraham brought Isaac. Isaac brought the wood. Pero ang tanong, sino magdadala ng totoong ram? Jehovah Jireh will always see in advance na kung ano yung hindi mo dala at hindi mo madadala at hindi mo kayang dalhin, siya ang magpo-provide right on time. Ang dadalhin mo lang yung pagsunod mo. Ang dinala ni Abraham, ang kanyang sarili. Ang dinala ni Isaac, yung kahoy. You see, when we talk about obedience, it's always a teamwork. Sometimes sa couple, sa pamilya, no? Bakit Lord parang ako Christian naman ako, Christian din siya, pero bakit malayo yung blessing, no? Maybe it's time for us as a family to really obey the Lord as a family. Or as a couple, no? Sino ho dito yung nandito ka dahil tinulak ka lang, tinakot ka pa? Minsan sinuhulan pa eh. Pero alam nyo, ang laki ng magagawa kung sasang-ayon ka sa pagsunod na ginagawa at nakikita mo sa iyong asawa. Ang laking blessing, ang laking biyaya ang pwedeng mangyari sa sama-samang pagsunod sa ating Diyos. Amen? Diba? Ang laki nga ng nagagawa pagka galit yung asawa mo tapos dinamay ka. Gusto niya kumampi ka rin, di ba? Alam mo, magalit ka rin sa kanya. Pero ang laki ng magagawa kung sabay-sabay kayo mananampalataya sa ating Panginoon. When you surrender, you will discover that God does not only meet your needs, He exceeds them in ways you could never imagine. Grabe itong si Lord, no? Itong si Jehovah Jireh. Hindi lang niya kakatagpuin yung pangailangan mo, lalagpasan pa niya. Higit, no? So, kapatayin na po ni Abraham, nagsalita ang anghel, huwag mong gawin. Napatunayan na ng Diyos na wala kang hindi kayang ipagkaloob para sa Kanya. Maya-maya po, mayroon pong kumislot sa isang halamanan, isang ram, no? Isang uri ng tupa na ginamit ng Diyos para ipang-alay. So akala natin doon natapos yung pagpapala. Basahin natin yung Genesis 22, 16 to 18. Sa mga nagpipray ng there's more to follow blessing. Taas nga pong kamay dito. Yung nagpipray, Lord, there's more to follow. Say amen. O ito, ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, Yahweh, sapagkat hindi mo pinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lunsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking mga utos. Mga kapatid, sa lahat ng ginagawa natin dito sa church, all that we do here in this church must translate to obedience. It should translate to obedience. Pagsunod na sa ating Panginoon. Amen? So how do we get to know and trust Jehovah Jireh as our provider?
Paano ho natin siya mapagkakatiwalaan? Paano ho natin isusuko yung buhay natin? Ang first kasi muna dyan, makilala muna natin siya para mapagkatiwalaan natin siya. Number one, remember, God has already provided for us in the past because it's His covenant provision. Pinangako na ng Diyos yan eh. So, sa ngayon, kung ikaw may pangailangan, kung ikaw po ay na-overwhelmed, nahihirapang magtiwala sa ating Panginoon, tandaan mo, kahapon at sa mga nagdaang araw, nagkaloob na ng Diyos ang Diyos sa buhay mo. Okay, gusto niyo po bang maniwala na talagang nagkaloob na ang Diyos kay Abraham bago pa humanho siya pagkalooban? Tingnan niyo po number one. Bago pa pinaalay ni Lord si Isaac sa kanya, binigyan na siya ng anak. Wala siyang iaalang na Isaac kung hindi siya binigyan ng anak. Amen? Kaya ito yung take away. Walang hihingin si Lord sa'yo na hindi niya muna unang binigay sa'yo. Laging nagbigay muna ang Diyos eh. Pangalawa, nung iaalay na niya si Isaac, nagbigay siya ng ram, ng sakripisyo. Huwag mong patayin yung anak mo na yan. Ako magkakaloob. Pero ito maganda. Fast forward. Hindi na natin kailangang ialay pa ang buhay natin. Bakit? Nagkaloob siya ng substitute sa ating mga kasalanan. Sino yon? Si Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Ang ginawa lang po ni Abraham ay nagtiwala siya sa ating Diyos. Maraming nagtatanong, paano nangyari na kinaya ni Abraham na ialay ang kanyang anak? Because Abraham traced God's blueprint of provision in the past. Everybody say trace. Napakahalaga po na pagbuli-bulay, imbis na ma-overwhelm tayo sa problema, tingnan natin yung challenges ngayon, no? Ba't hindi mo balikan yung ginawa na ng Diyos kahapon at magugulat ka? Lahat ng meron ka ngayon, bigay lahat yan ng Diyos. At wala siyang hindi kayang ipagkaloob dahil nagkaloob na siya, hindi ka pa man humihingi. Amen? Wala siyang hinihingi sa atin na hindi niya muna unang ipinagkaloob o unang ibinigay. Lahat po ng hinihingi ng Diyos sa atin, galing po sa Kanya lahat yan. Amen ba? Kaya when we offer to God, actually hindi tayo nagbibigay nagbabalik tayo. Bakit? Lahat yan galing kay Lord. Pag sinabi ng Panginoon na wala na yan lahat yan pwedeng mawala din. Amen. Number 2, realize that He will always supply for our present. It's His continuous provision. Kanina, it's God's covenant provision. Pero dito, makikita natin, hindi po natapos ang pagpapala kay Isaac sa mismong Mount Moriah. Nagtuloy-tuloy po iyon. Bakit? Kasi ang provision ni Lord continuous. Nabanggit ko na to sa inyo, di ba? Sa ibang lahi daw po, makaisa hanggang 2 tulong, tapos na dapat. Lalo na daw po yung iba, hindi ako sure mga Amerikano hanggang 2 tulong, pag pangatlo, abusado na. Sa Pilipino, mga ilang beses po, bago ka makahalatang inaabuso ka na. 4, 3, mga 5, di ba? Mabait ang mga Pilipino, di ba? Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo kung mabait ba yan. Di ba? Minsan, sobra pa pero may hangganan. Pero ang Diyos po, tuloy-tuloy. Isipin natin na lagi niya tayong tutugunan sa ating mga kasalukuyang pangailangan. Ito ang kanyang tuloy-tuloy na provision. Amen? Meron pong isang kanta na kinakanta natin dito sa church. Ang pamagat po ay Same God ng Elevation Worship. Sabi po dun sa lyrics, tingnan natin to You heard your children then, you hear your children now. You answered prayers back then, and you will answer now. You were providing then, you are providing now. Why? Because you are the same God. It's your faithfulness that I'm standing on. It never changes. It never changes. Palakpakan natin si Lord. Bakit ka nagwo-worry? Bakit ka nag-aalala? No? Romans 8:32 says, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip, ibinigay para sa ating lahat. Hindi kaya niya ibibigay ng masagana ang lahat ng bagay na pawang material lamang. Mga kapatid, come to think of it, naibigay na ng Diyos yung pinaka-the best sa langit, si Jesus. Yung tuition fee, yung pag-aaral, yung kakainin. Sino hong nakakain kaninang umaga? Say amen po. Dumighay, no? Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen ba?
sa ating present. Hindi tayo papabayaan. Sinong nagwo-worry mamaya, ano kayang ulam ko? May ulam kaya ako? Hindi ka papabayaan ng ating Diyos. Amen. Sabi ni Charles Spurgeon, a daily portion is what we really need. We do not need tomorrow's supply. Huwag ka munang pumunta doon. Nandito ka pala ngayon sa araw na to. Why? Sabi niya, for that day has not yet dawned. Hindi pa sumisikat yung araw na yon. And its need are still unborn. Kahit alam mo na may pangangailangan pa doon, huwag ka munang pumunta bukas. Ipagpasalamat mo muna sa Diyos ang ginagawa niyang pagkakaloob sa iyo sa kasalukuyan sa araw na ito. Pakitapik ngayong katabi mo, sabi mo sa kanya, hindi ka bababayaan ng ating Panginoon. Jehovah Jireh will supply all your needs. Amen? Okay, number 3. Recognize, Jehovah Jireh assures that He will meet our future need. Grabe no, past, present, future. Pati yung hindi mo pa nakikita, pati yung kakailanganin mo sa hinaharap, ibibigay ng Diyos. Pag tinitingnan ko itong prinsipyo na to, no, alam ba ni Lord na kakailanganin natin ng lupa? Alam ba ni Lord na one day, mag-iisip tayong kailangan nating lumipat sa sarili na nating lupa? Yes. Kaya fast forward po, alam natin, ibinigay na ng Diyos ang isang bagay na kakailanganan natin in the near future. Amen? Kilalanin, tinitiyak ni Jehovah Jireh na tutugunan niya ang ating pangailangan sa hinaharap. Ito ang kanyang tapat na probisyon sa ating Diyos. Alam niyo po ba, ang future blessing na tinutukoy po dito, yung pagdating ni Jesus sa New Testament. Kaya nga po, yung offering ni Abraham, yung trust niya kay Lord, pati yung sacrifice na si Isaac ay simbolismo ng future provision ni Lord sa darating na hinaharap. Tingnan natin po ang pagkakapareho ha. Isaac carried the wood on his back. Dinala ni Isaac ang mga kahoy para sa altar. Fast forward, si Jesus pinasan niya ang wooden cross sa kanyang likuran para doon ho siya ipako. Parehong si Isaac at si Jesus ay masunurin hanggang sa kamatayan. Hindi sila pumalag. And they both quietly submitted to the will of their fathers. May ama si Isaac, si Abraham, si Jesus naman, may Diyos Ama, pareho silang nagpasakop sa ating Diyos. Both Isaac and Jesus were bound in preparation for death. Handa silang mamatay para sa pagsunod sa Diyos. At ito ho, maganda no. Mount Moriah, where Abraham knew Jehovah Jireh and trusted Him. Are you ready for this? Mount Calvary, where Jesus was crucified, is also called Mount Moriah. It's also called Mount Moriah. In other words, nagkataon po ba yon? No. It's a symbolism. Sa theology, ang tawag ho nila dito, it's a form of type or foreshadowing of what is about to come in the future. So ang Old Testament, pino-foreshadow po niya yung mangyayaring mas matindi pa sa darating po na hinaharap sa New Testament. Ano pa ho ba ang pagkakapareho? Abraham and Isaac traveled to the mountain 3 days. Jesus died for 3 days, but on the 3rd day, He rose again and He is alive forevermore. Pareho silang nakauwi ng buhay, ligtas, at buhay magpakailanman. Amen? Grabe po yung provision ng ating Panginoon. At kung si Isaac po ang pumalit na lamb, and then meron pong natagpuan na lamb sa gilid, Jesus in the New Testament is the perfect lamb who gave His life for us as a ransom for all our sins. Ang sabi po ng isang theologian, ano daw po ang makukonclude natin dito sa foreshadowing na to? God's provision is always nearby. Nasa tabi-tabi lang. The ram was in the thicket, close enough for Abraham to see. And according to Psalm 75 verse 1, ang pangalan ng Diyos ay malapit lang sa atin. All we have to do is call the name of Jehovah Jireh. Amen. Kung minsan, no, may pakiramdam tayo, ang layo-layo ng Diyos, pero pakiramdam mo lang yan. Ang ganda ng sinabi ni Ate Arisa, no? We have emotions, but our faith in God is much stronger and better than what we feel. Amen po ba doon? In the past,
God gave Jesus to save us. At present, He gave the Holy Spirit to sustain us. Alam niyo po ba yung future provision ni Lord? In the future, He prepared heaven for us to live with Him forevermore. Hindi tayo permanente dito sa mundo. Kung sa mundong ito, nadi-discourage tayo, napagtatawanan tayo, nadi-demote tayo, may inihanda ang Diyos na isang perpektong lugar na kung saan kakatagpuin lahat ng mga longings, lahat ng mga prayers, lahat ng mga wishes na meron po tayo. At sa lugar na ho yun, kompleto, perfect yung lugar na yun. Ang tawag ho doon ay langit. Sa lahat ng mga tumanggap at nakakilala sa ating Panginoon, hindi pa natin masyadong napapahalagahan yung buhay na walang hanggan na tinatawag. Pero ang buhay na walang hanggan daw po ay tinatawag ng Diyos na future provision. Sino ho dito natatakot ka sa dala ng bukas? Do not fear for tomorrow. Why? God is already there. Nandun na ang Diyos. Sino dito nagpipray? Magkakajowa pa kaya ako? Ang paborito mong book ay The Book of Jonah. Bakit? Kasi po, you're praying for finding jowa. Do not fear. Huwag kang matakot. Nandun na ang Diyos. Nauna na kaysa sa iyo. Nauna na sa mga kinakatakutan mo. Kaya nga po, meron tayong kasabihan, I may not know what the future holds, but I know who holds my future. His name is Jesus. He is my Jehovah Jireh. I choose to trust in Him. I will not worry for my tomorrow. Kasi pag nag-worry ka, ma-overwhelm ka. Amen? Pag pinuntahan mo na yung isang lugar o panahon na hindi mo pa dapat puntahan, ma-overwhelm ka, magwo-worry ka. Si Grace Hitchcock, sabi niya, the Lord has provided for us all these years. So why would He stop now? Come on. Amen? Kung sa mga nagdaang panahon, hindi tayo pinabayaan ng Diyos, bakit siya titigil na gawin iyon kung nagawa na ho niya yon sa nakaraan ng paulit-ulit? Sino ho dito excited sa gagawin na provision ng ating Diyos? Sumigaw ng Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen! At pang-apat at panghuli, reminder, God may provide differently than what we expect. It's His creative provision. So the Lord will provide for our past, for our present. The Lord will provide for our future. Pero tandaan niyo po, si Jehovah Jireh, sometimes, pag siya nagkakaloob, po pwedeng hindi yung inaasahan mo. Pero lagi, pag siya nagkaloob, mas maigi dun sa iniisip mo. Amen? Okay. Paalala, maaaring magbigay ang Diyos sa paraang hindi natin inaasahan. Yun ang kanyang malikhaing pagtutustos. So, ang ibig ko po sabihin nito, ito, no, sometimes, you pray for God's strength. Alam niyo, bibigay ng Diyos sa'yo, bibigyan ka niya ng difficulties para maging malakas ka. Sometimes you would ask Jehovah Jireh, Lord, give me wisdom. Sometimes the Lord will give you many problems to solve so that you will be full of wisdom. Sasabihin mo, Lord, Jehovah Jireh, patapangin mo ako, palakasin mo ako. Dadalhin ka ni Lord sa mga panganib para malagpasan mo yon at hindi ka niya iiwanan ni pababayaan man. Sometimes nagpipray ka, Lord, gawin mo po akong mapagmahal na tao. Bibigyan ka niya ng asawa para matuto ka magmahal. Parang wala nakagets ha. Para matuto ka magpasensya. Amen? Lord, tulungan mo akong magpatawad. Bibigyan ka ng Diyos ng kaibigan para testingin yung pagpapatawad mo. Parang wala nag-amen. No? My prayers were answered then. So sometimes the provision of the Lord may not be what you want or what you expect, but still God's provision. Amen? O, ginawa ko tong practical. We may ask God for instant blessing, God will give you instant patience. Sino dito nasa traffic ka? Lord, pabilisin mo na. Sabi ni Lord, anak, pabibilisin ko yung pasensya mo. Lord, I'm praying for more cars and possession. Sabi ni Lord, ano kaya bigyan kita ng contentment para matuto kang magpasalamat sa nag-iisang sasakyan na binigay ko sa iyo ngayon? Lord, bigyan mo ako ng kapayapaan. Ayusin mo yung paligid ko. Tanggalin mo lahat ng problema. Sabi ni Lord, ano kaya kung pakalmahin ko yung bagyo sa puso mo bago yung bagyo sa labas ng buhay mo? Amen? Lord, bigyan mo ako ng maraming pagpapala. Give me more blessings. Sabi ni Lord, siguro bigyan kita ng more of me so that you will learn to be thankful. Because ako lang mismo pagpapala na sa buhay mo.
And sometimes, God, give me little lang. Pero sabi ni Lord, hindi. Mas dadamihan ko. Bakit? Natutuwa ako sa iyo. Masunurin ka. Nagtitiwala ka sa akin. Mapagpasalamat ka sa ating Diyos. You know, you may be shocked and surprised. Ang pinagpipray mo, eto lang. Pero ang ibibigay ng Diyos, yung alam niyang nakabubuti para sa iyo. Amen po ba doon? Sige nga po, palakpakan nga po natin uli ang ating Panginoon. Now, ang tanong, did God really provided for me? Talaga bang mabuti ba ang Diyos na to sa buhay ko? Talaga bang mabuti? Talaga bang pinagkalooban ako ni Lord na to? Parang wala naman eh. When you think that God never provided for all your need, hipuin mo ang iyong pulso. It's a big fruit that God gives you more than anything. Kaninang umaga, buhay ka. Jehovah Jireh has been providing strength and breath sa buhay mo, kaya ka malakas ngayon. Palakpakan natin si Lord. No? Si Guillermo Maldonado, sabi niya, may 3 level ang provision ni Lord. The first level is sufficient. The second level is abundant. And the next level, when you obey, is super abundant. No? Come on, if you're trusting the Lord, sabihin mo, Panginoon, I trust you, Jehovah Jireh. Sa una, sapat muna, pero hindi po hanggang dyan lang yan. Minsan yung sapat na kita sa tindahan mo, paladamihin ng Diyos yan. At kung minsan po, yung dami ng kita sa tindahan mo, ang gagawin ni Lord sa kasunod, madaming mas branch pa sa tindahan mo. Bakit? Ganun po ang provision ng Diyos ni Jehovah Jireh kung susunod ka sa Kanya. Tandaan nyo, it's a test. If it's the last, or there's more to follow, blessing. Si Mac Canosa sabi niya, no one can supply every need of yours but God in Christ Jesus, our Jehovah Jireh. Siguro ang need mo ngayon, hindi po pera, emotional, spiritual. Even that kind of need, God can sustain it. God can give it to you. If you trust Him, if you call on His name, all you need to do is call on His name. Amen? All you need to do is call on His name, no? Philippians 4:19 says, and my God will meet all your needs according to the riches in glory in Christ Jesus. Paano ho natin ito i-apply ngayon sa buhay natin? Pastor, paano ko ho po i-apply ito sa pangailangan ko? Sino ho dito, bukas maraming maniningil sa iyo? Pwede po ba, Pastor, magsusulat na lang ako ng maraming sulat sa papel, ang pambabayad ko, Philippians 4:19. O Jehovah Jireh, no? Itong Philippians 4:19 ay may 3 pong challenge sa atin. Number 1, ang source ng iyong provision, hindi yung boss mo, hindi yung kumpanya mo. Ang source ng provision mo si Diyos, si Lord. Kaya minsan kung kinat ka man sa kumpanya mo, hindi ka kinat ni Lord. Bakit? Siya ang source mo, hindi ka magkukulang. At hindi ka pagkukulangin ng ating Panginoon. Pero, before you can claim this promise, you must claim Him as your God. Diyos mo ba siya? Kasi sabi ni Paul, my God. Siya ba talaga Diyos mo? O ang Diyos natin minsan pera? Na-excite tayo pag maraming pera. O ang Diyos natin kahit wala, ang Diyos mismo, si Jehovah Jireh. Pangatlo, the scope of this provision. All your needs. Everybody say, all your needs. Physical, emotional, spiritual, all your needs. Pero ang pangako ni Lord, God promised to meet your needs, not your greeds. Kung may katabi kang anak, sabihin mo, anak, hindi ang luho ang kailangan. Hindi yung luho. Yung kailangan mo ang ipagkakaloob ng Diyos. So anong application natin dito? Trust God's wisdom in differentiating between what you want and what you need. Ano bang gusto mo? Ano ba yung kailangan mo lang ngayon? Amen? At pangatlo, the standard of His provision according to the riches of His glory in Christ Jesus. Magbanggit kayo ng pangalan ng isang bilyonaryo. Bill Gates. Okay. Pagpalagay natin si Bill Gates. No? Pag si Bill Gates, binigyan ka niya ng 100 pesos, anong tawag po doon? Kuripot. Tama. Kasi bilyonaryo siya di ba? So kung binigyan ka ni Bill Gates ng 100 pesos, ang tawag doon ay from his riches, mula sa kanyang kayamanan. Pero pag binigyan ka ni Bill Gates ng 1 million, mula sa kanyang bilyon na pera, ang tawag doon
according to His riches. Ganun po ang pamamaraan ng pagkakaloob ng Diyos sa buhay mo. Kaya hindi mo siya dapat nililimitahan. So anong application nito? Don't limit God's provision to your imagination. Expect His supply to match His riches, not your resources. No? Mamaya pag uwi nyo, di ba? Jehovah Jireh. Kaya pag tingin mo sa wallet mo, naku po, nawala na naman si Jehovah Jireh. Asa na nga ba si Jehovah Jireh? Nag-worry na naman. Bakit? Ganun tayo, di ba? Jehovah Jireh. Iyak pa, di ba? Pangalan mo. Pag uwi sa bahay, walang ulam, walang bigas. Jehovah Jireh, nasaan ka na? No? Nawala, ang bilis mawala eh. So review tayo ha. Ang source mo si Lord. Everybody say, my source is my God. Pangalawa, the scope, all your needs. The standard, according to His riches. Pero ang security code mo para di mo mawala, faith and obedience. Sunod ka at sigurado, memorize mo ang code to access Jehovah Jireh. May illustration ako dito, nag-isip ako ng illustration eh. This week, naisipan namin family, sabi ko, hindi pa tayo nakakapuntang SNR. Yung SNR dito po punta kaya tayo. Punta kami. So ang alam ko, pupunta kami, bibili lang kami ng pizza sa cake. No? Manghihiram na lang ako kasi hihinayang ako bumili ng card, di naman kami laging pupunta dyan. Kasi bultuhan eh, mahal din eh. Saka mahal talaga. Mahal din ha. Mahal talaga. Nagkunwari pa, no? Mahal din. No? Medyo social ng konti, di ba? So, pasok kami nag-park muna ako. Naku, hindi pinapapasok. Sila pastora, bakit? Nag-stricto ng SNR ngayon. Pag wala kang card, hindi ka pwedeng makapasok. Wala kang access sa SNR. So sabi ko, dyan na muna kayo, mag-antay lang kayo. No? Anong dapat gawin? Kailangan yun kagad, bumili kayo ng card. Magpa-register kagad kayo. Siyempre, gusto mong pumasok, di ba? So nagpa-register, binayaran. Yung expiration po ba nito, sa August to August. Ganon, hanggang next year pa. No? So doon lang po kami nakapasok. Bakit? Kasi doon lang kami nagkaroon ng card. Sabi namin, dati naman po, nanghihiram lang kami. Hindi na po pwede. Sabi ko, hindi naman eh. Pagkabili namin, pag uwi namin, palabas na kami, hinanapan pa rin po kami ng card at resibo. Para matiyak na talagang hindi kami nakalusot. What's my point now? Minsan sa mundo, sa mga tindahan, sa mga SNR, ang hirap makapasok, maka-access sa provision. Pero kay Lord, susunod ka lang. Magtitiwala ka lang. Pwede kang makapasok at pwede mong ma-access ang biyaya at habag ng ating Panginoon. Meron tayong declaration na gagawin ngayong umaga na to. Amen? Are you ready? Are you ready for the declaration? We need to know and trust Jehovah Jireh as our God who provides. No? Merong isang missionary, may malaki siyang orphanage, kailangan pakainin, wala silang pagkain. Nag-pray po siya, Lord, sana po matugunan po ang pangangailangan ng mga batang ito. Amazingly, nung araw na iyon, may nagpadala at ang nakalagay po sa sulat, tas sa loob may cheque, 3 salita, Jehovah Jireh, Genesis 22. Naiyak po yung pastor, sabi niya. Yung missionary. Wow, God provided for all my needs. Pero nakasulat po siya ng isang revelation, sabi niya. Dahil po sa karanasang ito ang masasabi ko. The money met the need. But the name met my heart. Because God saw before I even knew what to ask for it. No? Alam niyo, mas exciting po, hindi yung provision ni Lord kundi yung lalo kang lumalim at lalo mong nakilala, lalo mong nasabi, today, I know Jehovah Jireh really provides for all my needs. Amen? Tatayo po tayo. Let's all stand. Magkakaroon tayo ng declaration sa lahat ng pangailangan. Taas nga pong kamay may pangailangan. Parang wala yata dito, no? Okay, yun. Hallelujah. Tapos sabi mo sa katabi mo, huwag ka na magkunwari, marami kang pangailangan. Diba? Ginawa ko po yung declaration na to para sa atin. Amen? Pero kung pwede po, tataas natin yung kamay natin. Tapos babasahin natin to talaga ng malakas, ha? Amen. Sino dito nagpipray, makakapasa po sa mga board exam? Say amen. Makakapagtapos sa pag-aaral? Say amen. Magkakaroon ng baon bukas? Say amen. Mababayaran po ang Meralco at Maynila? Say amen.
Mababayaran ng mga Shopee, say amen. Makakain ng masarap na pagkain, say amen. Mga materialistic talaga kayo, no? Hindi, joke lang. Lahat tayo may pangangailangan. Sino dito nagpipray, mapopromote ka, say amen. Hallelujah. Basta pag blessing talaga pinag-uusapan, no? Buhay na buhay yung dugo, no? Tataas natin kamay natin, ha? Number 1, sabay-sabay nating babasahin to. Kuya, andyan ba yan? Ready, go! Tagalog, kuya. Tagalog tayo kasi baliwag tayo eh. Okay, ready, go! Idinideklara ko na tinutugunan na ni Jehovah Jireh ang bawat pangangailangan ko at ng aking pamilya ngayon. Say amen. Number 2, ang Panginoon ay magbibigay para sa akin sa mga paraang hindi ko inaasahan ngayong panahon. Say amen. Bawat kakulangan sa aking buhay ng probisyon ng Diyos. Say amen. Hindi na ako muling magkukulang sapagkat ang Diyos ang aking, say amen. Number 5, si Jehovah Jireh ay magbubukas ng mga pintuan ng probisyon para sa akin na walang sino mang makapagsasara. Amen. Idinideklara ko ang probisyon ng Diyos ay higit pa sa aking inaasahan. Amen. Ang Panginoon ay magbibigay para sa akin ng mga pinansyal, emosyonal, at spiritual na pagpapala. Amen. Ipinapadala na ng Diyos ang tulong sa aking daraanan. Paparating na ang probisyon. Amen. Mararanasan ko ang supernatural na probisyon sa darating na araw. Amen. Simula ngayon, lalakad ako sa kapuspusan ng probisyon at pagpapala ng Diyos. Amen. Titingnan ko ang mga pagsubok at hamon bilang pintuan ng Diyos ng probisyon sa aking buhay. Amen. Pipiliin kong sumunod, maghandog, at magpasakop sa anumang hingin sa akin ng Diyos. Ang buhay ko'y magiging pagpapala sa Kanya at sa iba. Everybody say, amen at amen. Let me pray for you now. Before we pray, we will give our tithes and offering ngayong umaga na to as we sing that song sa pangalan mo, no? At habang kinukuha po natin ating mga offering, gusto ko po na itaas natin to kay Lord. We give God the best offering for the Lord. It's a test. It's our way of obeying the Lord. At alam natin, the Lord will provide for all our needs. Let us pray, Lord. Salamat po. Sinusubok niyo po kami, hindi dahil pinapahirapan niyo kami. Sinusubok niyo kami, Lord, because you want to know if it would be the last provision or there's more to follow provision. Lord, sa umagang ito, marami din kaming pangangailangan. Pero Lord, hindi po kami papayag na ang mga pangangailangan na to ang aagaw sa aming pagsunod at kagalakan sa inyo. Today, Lord, napatunayan na namin kayo noon pa man. Noon, ngayon, at magpakailanman, ang aming Jehovah Jireh hindi pumapalya, laging nagkakaloob. As we obey you, Lord, as we offer our tithes and offering, as we offer our obedience sa inyo sa mga susunod na araw, tulungan nyo kami, Lord, na makita ang mga pintuang binubuksan nyo para sa aming buhay, para sa aming pamilya. Lord, we could see blessings of promotion and favor and breakthrough coming to our family. Doors you have opened that no one can shut, oh God. Salamat po today. We honor you. And just like Abraham, we choose to know and trust Jehovah Jireh, our provider. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen. We can now give our tithes and offering.